What's up, guys? It's G, and welcome back on Top, where we talk about anything and everything on top of my mind to the bottom of my heart. This is G on Top. What's up, guys? Eto na naman ako. Manggugulo na naman. And today, I'm so happy kasi ang mga kasama ko ay nag-iisang global phenomenon. Isa siyang fast-rising global pop star na nagmula sa Pilipinas pero ngayon nagdo-dominate na ng worldwide charts. Ang nag-iisang Nations Tumbong, Maki! Woo! Woo! Sama na agad ng tingin niya sa Intro na yun, parang baka mamaya gamitin na ng ibang tao yan ha. Nations Tumbong. Hello po! What's Hi up, Gion? guys! Si Maki. Fresh Tuloy na tayo! Natuloy kami sa wakas. Actually, Yeah. siya yung pinakauna kong naisip na guest dito. Pero ngayon lang siya Oh. na free kasi nga, global superstar siya. Ay, hindi. Siya lang naman ang artist na yung song niya na Dilaw, yun yung first ever #1 sa Billboard Totoo ba? Philippines. Totoo yun! And ayun, magpa-perform ka rin ba sa Saan? Sa Filipino Music Awards. Oo. Ayun. Kayo din, di ba? Oo. Yeah, kita So kits ayun, doon. parehas kaming magpa-perform Grabe. sa first ever music awards ng Billboard. Kaya excited na Oh, kami. Yoo! Excited na Yeah. kami. At kinakabahan ako. Ba't ka kinakabahan? Kasi naman, wala lang. Para saan ba to? Sorry. Saan? Ito? Hindi, actually ito, ang kwento nito. Ay, okay, connected sa'yo to. Totoo. Paano naging connect? Okay, naalala mo yung yung VMAs ng The New You? O, di ba nagpainom ako nun? Galing doon yung stamp na to. Doon sa alak na yun. Kasi lagi ako may nakikita na ganyan yung case. Oo. Pero ano lang yan, May parang ganito sa case. stamp siya na Huwag mo tanggalin. dinidikit lang. Okay, sorry. Yeah. Nababother ka ba? Hindi naman. Okay. Anyway, ayun guys, si Maki kaka-release niya lang ng kanyang album. Uy, parang may bago ka na dagdag sa set. Ang random lang pagkaka-insert. mamaya to. Patayin ko muna. Okay, Anyway, si Maki kaka-release niya lang ng bago niyang album. Yeah, grabe. First full length mo to, 'di ba? First full length, ano siya? 10. 10 songs. Anong title? Yes. It's called Color Coaster. Yes. And ngayon, napansin ko lang din before kami mag-shoot, ang dami naming parallels. Ano yun? Parallels. Parallels. Akala ko parallels. So, parang nung iniisip Oo ko yung nga. mga similarities namin, nagka-idea ko. Parang, ting! Galing! ganon i-insert yung bagong lamp. Yeah. Oh, ito napansin niyo na Let's itong bagong welcome lamp. the new lamp. Let's welcome the new lamp. May panibagong Grabe. investment kami, guys. Talagang iba na yung G on top. Diba? Talagang maano na. Papunta sa top. Pero ayun, nag-release siya ng full-length album ngayon na 10 Yes. songs. Color Coaster. And my band just also released a full-length album with 10 Grabe. songs nung January. Para tayong alternate universe. Oo, para kaming career twins. Yes. Kasi, kailan mo na-release yung... Kwento mo muna yung dito kung paano Ay, tayo oo nga nag-meet. pala. Okay, Dito sa so, baba. fan fucked. Wala ko. Uy, hindi Pagalitan. fan. Fun fact. Fun fact. Dito kami sa place na to unang nag-meet ni Maki. Hindi dito Doon, sa baba. Dito. Hindi dito sa top sa bottom. Sa bottom. Sa bottom pa sa kami bottom nun. Ha? Sa Oo, bottom dun sa baba. Kasi sa ano yon, after Paskuhan, if alam niyo yung Paskuhan sa UST, hindi yun yon. Yung after nun. nun. After Paskuhan nga eh. Oh. Galit. Ay, okay, sorry. Hindi, kasi baka hindi nyo gets eh. Pero ayun, masaya yun kasi parang street party lang siya. Oo. And natutuwa ako kasi sabi rin nung nag-organize nung after Paskuhan, ba't ka Dito kasi angle ko eh. natalikuran? Angle ko kasi dito Okay.
Joke lang. Hindi, sabi nung organizer nung after Paskuhan, afford ka pa daw nila. No? Oy, syempre kasi, di ba, ganun talaga ang buhay. Hindi. Ba't ngayon hindi na ba? Kaya nila yun? Ulo, kaya daw po ba? Tinanungan dyan siya eh. Hindi, pero kasi nakakatuwa, pansin ko lang din, Ting! parang sabay tayong, Talagang parang sabay yung paakyat. takbo ng career Oo natin. nga eh. And ako super napaproud din ako sa COJ talaga. Kasi ano to eh, para sa akin, yung career natin, it was not, hindi dahil may connections tayo, hindi dahil, tawag dito, we grew up in a family Nepo. na merong, Sorry. na merong maraming opportunities sa life. Oo. And ako para sa akin talaga, for COJ also, na you guys really earned it. And it was not a overnight success. Definitely. Hindi nila alam yun. Hindi nila nalalaman yung mga nangyayari behind closed doors. How we audition, how we write, how we try to do arreglos and stuff. Even our clothes, paano natin naisip yon, yung buong artistry natin. It was all, from the beginning, from the get-go. Yes. Kayo yun. Yeah. So, wag niyong... Naging ako yung host pala, di. Oo nga eh. Kayo yun, di ba? Ang galing mo. Thank you. Ana? Okay, ikaw naman sa top. Sige, palit tayo. Ako naman. Ayan. Gusto ko yan. Okay. So ayun, nung time na yun, wala pang dilaw eh. Oo, wala pa. Ang main project mo nun ay ang Tanong EP. Wait lang, 2023 mo din ba nirelease yun? 2023. Oo. Oh my God! Ilang songs? Oo. 5? Tama ba? 5. 5 Tama, din ba 5. yung ano? Pero EP kasi, siya. oo, EP. nung 2023 din, nag-release din kami ng EP. Hindi ko alam kung alam mo, pero yung Patutunguhan EP. Oo, alam ko yun. Uy, Oo. Patutunguhan. iba. Evan. Sorry, naupuan ko yung alaga mo. Okay lang. So Yeah. ayun, Patutunguhan EP, andun yung tingin and all. Yes, alam ko yun. Pero ayun, ano pa lang yun? Favorite ko yun. Pero andun na kasi yung saan. Oo. Honestly kasi, I heard about you dun sa, ay ako ulit yung host. Palit. Ay, sorry. Ikaw na ulit yung host. Honestly kasi, na-discover kita dun sa Cozy Cove mo na nag-viral. Yung saan? Yung saan. Oo. Tapos ang witty mo kasi doon, pinapalitan mo yung lyrics Oo dun sa nga specific eh. part na yun. Paano mo naisip yun? Well, actually, nung sinusulat ko pa lang yung saan, naisip ko na siya. Kasi ako talaga, sa Sagi, sa guitarist kasi ako. So, dream ko kasi talagang mag-travel, Okay. makapunta sa iba-ibang lugar. And para sa akin kasi, growing up kasi as a kid na parang wala namang means to do it. And para sa akin, kahit sa Pilipinas, hindi ko siya napupuntahan. Even yung mga malls dati, parang para sa akin, sobrang ng maganda mapuntahan yung mga ganung lugar. So, nung sinusulat ko yung saan, minanifest ko sa sarili ko. Nasabi ko, itong mga lugar na to, dadami pa to, sa kantang na to. So, parang, sabi ko, dun nung nagre-rehearse na kami, first ko kasi nga na yun eh, parang second time lang na may banda. Oo. Kasi hindi ako pwede magpalit ng bigla eh. Wala namang parang, ang tawag kasi namin doon, hype chorus. So, wala namang hype chorus sa mismong song. So, anong nangyari is, gumawa kami ng hype chorus. So, sabi ko, pwede po ba natin palitan yung lugar doon sa lyrics in case, kunyari, nandun tayo sa ibang lugar like yung mga Pasig City, Marikina, ganyan. So, doon na siya nag-start. Tapos, syempre, nasa Baguio kami nun. So, narinig nila doon is yung Baguio City. Kaya And ngayon. yun na ang nag-viral sa TikTok. Oo. And honestly, kaya finollow din kita nun kasi, Kasi sabi mo, pogi ako. oo, totoo lang. Yun Pero- yun eh. Pero bukod kasi doon, nung napanood ko kasi siya, parang, maangas ako. Nung napanood ko siya, parang sobrang breath of fresh air yun. Kasi parang, it's been a while. I think first time ngayon na merong parang main pop soloist na Oh, male thank you. in the Philippines, di ba? Kaya favorite kita eh. Kaya ayun, meron ulit parallel dyan. Alam siguro to ng Jowas, pag kumakanta kami ng Patutunguhan, dun sa part na diretso lang sa
Araneta. Binabago ko rin yung lyrics. Ang cute. O diba? Ganun kasi mag-manifest. Lalagay nyo sa kanta. Lalagay nyo sa kanta yung mga gusto nyo mangyari. Ganun yun. Yes. And ayun. Pati oh my gosh, medyo simpa tayo ng nails today. Yes. See? Pero ako yung colorful siya yung red. Ano ba? Oo, colorful. Kasi ano to, it represents our recently released album. Yes. Si Lakbo and Color Coaster. Diba? Ayan o. Diba? Cute. Let's talk about your song. Oh, sige, Sweet lang. Sorry, gusto kong mag-start sa tanong. Para kanino ba kasi yung tanong? Well, tanong EP was an EP about the questions after the breakup. Yan. So, wala na specific person dyan. Ano yan, para sa lahat na ng tao na hindi kasi siya napag-usapan. Yung questions na lagi tayong may tanong, lagi tayong there are things left unsaid. Kasi sometimes yung closure iniisip natin, we need answers, ganyan. So, nung time na sinulat ko yung tanong EP, way before it was a conceptual EP, adami rin talaga yung tanong. And yun yung na-realize ko. While I wrote kasi saan and bakit ng sabay. Isang araw lang. Tapos yung kailan, I wrote it way before saan and bakit. Tapos love song siya dati. Tapos parang nung nasulat ko yung saan and yung bakit, na-realize ko, puro siya questions. So parang dun ko naisip na parang what if i-conceptualize ko sila as a trilogy na yung saan talks about places, longing about, pag-aalala mo sa places, bakit is pag-aalala mo sa tao, and then kailan is pag-aalala mo sa time. So parang siya, naging trilogy siya, and then, dun na nabuo yung tanong EP. Yan. So, love song pala noon yung kailan? Oo, yun pa naman yung favorite mo. Yun yung favorite ko. Sinabi ko sa kanya yun. Sobrang sakit nun. Siya yung kailan kasi, di ba, pag pinakinggan mo yung first verse, as in love song siya talaga. Sinulat ko siya out of my feelings na parang sabi ko, magiging endless to. Yung love natin sa isa't isa. I know this is endless. Yeah. So parang kailanman di ko may... Alam mo yung parang mga Rivalera type na songs. So parang gumawa ko ng parang ganong kanta. Tapos hinintay ko siya umuwi galing work. Kasi ang tagal niya nag-work mga ilang months din. Tapos hinintay ko siya. Tapos parang gusto ko iparinig agad sa kanya yung song. Tapos parang nung pag-uwi niya, may iba siyang nami-miss. Kasi di man lang niya ako sinabihan na parang So parang binababa niya na yung call, ganyan. Basta yun yung story nun. Tapos, doon ko na-realize na yung kailan, never niyang narinig. Kasi lahat lagi dun sa tao na yun, lahat ng mga demos ko, naririnig niya. Yun lang hindi niya narinig. Kasi surprise sana. Tapos biglo, ako pala yung na-surprise. Ganun. Uy, okay ka lang ba? Ang sakit. Naiiyak ka ba? Hindi kasi as a songwriter, yun yung pinaka-masakit isulat. Yung you envisioned it as a love song. Yeah. And then, you ended up writing it as a heartbreak song. Ganon din yung story ng Alas 12. Hindi ko alam kung familiar ka. Pero Alas 12 is, it's a Christmas song na sinulat ko with Sen nung first year college. Tapos, parang, sakto kasi parang holiday season yun. Pero hindi lang siya solely about Christmas. So parang Alas 12 is about something na it's like a day or an event na lagi mong nilook forward na i-celebrate kasama tong tao na to. Yeah. And then it's about wishing na every time pagpatak ng Alas 12, pag dating ng susunod na araw, sana siya pa rin yung katabi mo. So the song actually parang it's happy at first sa mga nakakarinig. Pero parang yung last chorus niya biglang twisted yung lyrics niya. So, well, feeling ko siya. On a songwriter POV, it makes it more authentic because it's real. Yeah. Yung naramdaman natin na kasi to write a love song is one thing.
para sa akin. Pero to write a real love song. Kasi ano yun yun yung elements ng totoong love. Yeah. Kasi ang love, hindi lang naman siya lagi kilig. Meron siyang pain, meron siyang longing, may yearning. Yeah. Diba? So, parang feeling ko, kaya marami ring may paborito nung Alas Dos and nung Kailan. It's because na-encapsulate natin yung thought and yung feeling na when you love a person, it doesn't really mean na it's always going to be okay. And yung kind of love na may laging may butterflies. Ayun. Yeah. You know the love is real if it hurts that bad. Yes. Oh, ala. Charot! So, shout out sa sinulatan niya ng Kailan. Ang aga ha. Ano ba? Hindi ko nga alam eh. Oo. Kung nanonood man. Kung sino man yun. Kung nanonood man siya. Okay. Ang aga ng ano natin, ng ganito natin. Ang aga ng dahil ganito. dyan, Cheers. Kape lang to, guys. Tubig. Tama na nga tayo sa tanong EP na yan. Oo nga eh. Tapos na tayo dyan. Tapos na Pero ba? stream nyo pa din kung malungkot stream kayo. nyo pa din. Wait, tanong ko lang. Bago tayo mag-dwell into the songwriting kay Nemerut, let's talk about your heart. What about my heart? This tanong EP person, naka-move on ka na sa kanya? Oo naman. Parang ano kasi siya eh. Laki ko naman sinasabi to, di ba? Ay, sorry. Piniflex mo naman yung ano mo, yung mga shoes mo dyan. Oh. Ewan ko. I don't know if it's right to tell this in front of the camera, but... Talikod ka. Ayan, pa din na. So, hindi kasi... Ako para sa akin talaga, real love doesn't really fade away. So you just learn how to love that person in a different way. So, tawag dito... Para sa akin kasi hindi na siya dapat din pinagtuunan ng pansin. Kasi ang dami na eh. There's a lot of things ahead of me at the moment and a lot of people who wants to love me at the same time. So if you're not gonna give up that space for other people, di ba? Walang opportunity for you. Wala kang mahanap na bagong love, di ba? So you need to let go. You really need to tag dito. Tanggalin na yung baggage sa bag mo. Kasi ano ako eh, I'm a very sentimental person. And for some reason, hindi ko pa rin, wala akong tinatapon, wala akong pinapamigay ng mga bagay-bagay. But, at least nandun lang siya. Andun lang yun lagi. Pero, tama na, kasi diba, masyado nang ano yun. Ikaw, kamusta naman yung heart mo? Okay naman. So, naka-move on ka na. Oo nga, Same. Siyempre kailangan, di ba nakadilaw na nga tayo. Oo nga, oo. Totoo yun. Yes. Ang nakakatawa dyan is, actually when we move on, we don't realize na sometimes other people, ang ano nila, ang mechanism nila when it comes to moving on is looking for another person to love or looking for other people spending time with them. Yan. Pero para sa akin kasi, yung totoong pag-move on, yung acknowledging that your heart is weak and also acknowledging that you don't love yourself enough if you can't move on. Because you need to learn how to take care of yourself. You need to learn how to love yourself more than loving that person. Yeah. Kumbaga yung love, yung extent ng love mo dun sa tao na yun, dapat masigit yung love mo sa sarili mo. And then when you finally realize that and you take a hold of that thought and feeling, I feel like dun mo marirealize, naka-move on na talaga ako. Uy, ang ganda. Alam mo, totoo yan kasi na-realize ko rin sa experiences ko in the past. Yeah. It's so hard to offer love to someone if hindi mo siya ma-offer sa sarili mo. Yeah. You can never give what you don't have. Okay ka lang ba? Okay lang ako. Hindi kasi ngayon lang ako nagkaroon ng convo about this topic. Oo. Actually, kasi kami ni Gian, madalas kasi kami may kasamang ibang tao. Tapos pag yung mga serious kasi na stuff, through call lang tayo madalas. Through call lang. Tapos pag na-free kaming dalawa. Minsan lang tayo may mga ganitong usap. Hindi. Kasi kaming dalawa ni Maki, talagang career
persons kami. So, tulad nilang ibang artists, I feel like hindi masyadong napag-uusapan yung ganitong topic kasi mas nakafocus tayo sa career natin. Pero, ayun, it gets lonely sometimes, to be honest. Pero ang mahalaga lang naman na pag-uusapan natin to kasi nga... Okay ka lang ba? Okay lang ako. Si Gian Hindi, okay lang ako. Pero I understand naman. Diba? Mga ganitong bagay. In a world full of people that you don't really know kung ano ang intention nila, it's really hard to look for the genuine love. Yes. Pero andito naman kami, no ka ba? Oo, alam ko. Pero especially sa situation natin ngayon, if kunyari, medyo vulnerable to, pero parang if someone shows you a motive na parang gusto ka nila ganito, ganyan. Ang magiging unang iniisip ko is parang pure ba yung intention nila? Kasi you'd sometimes or most of the time assume na their proclamation of their likeness to you is based solely sa estado mo sa industry, ganyan. Like, would you ever come up to me and talk to me if I wasn't Gian? Yeah, if I was Edgar lang. Yeah, ganun, di ba? Yeah, pero ayun. Pero ngayon dapat alam mo. Alam ko na yan. I mean, Gian Bernardino. May weak moments ako na hindi ko masyadong nakikita yung ganyan. Pero kailangan ko lang ugain yung sarili ko from time to time. Pero ayun na. Wow. You should protect your own peace, guys. Kasi yung sarili nyo yung pinakakampi nyo. Pero sarili nyo rin kasi minsan yung nagsasabotage sa inyo. Yes. And guys, tama na sa mga... Uy, ano daw? Wala. Break daw. So, ano yung huli mong sinabi? Huwag na magjowa ng... Nang hindi ka handa. Yun na lang. Yun na lang. Yun na, tama na kasi. Tama na nga. Pero yun na nga. To cut it short, sabi ni Maki, when you break up with someone, you don't really stop loving them. Yes. Kasi if genuine talaga yung love mo, it never really goes away. Yeah, kaya I think never naman talaga nasasayang yung oras na na-spend mo kahit nag-break na kayo. Kasi... Galing mo mag-multitask ka. Sorry. Bakit ba ako nagsisintas habang nagpo-podcast? Sorry. Pag ADHD ng generation namin, medyo kakaiba. Sorry po. Pero yon, I feel like when you let go of someone, hindi naman ibig sabihin nun you love them less. Yes. I think you love them more. Yeah. Like, I think you can put it in a perspective na you've loved them enough to set them free. Whoa. Aura after. Anyway, tama na tayo sa puso-puso na yan. Wala tayong time sa ganyan. Tama na nga yan. Wala tayong... Dami namin ginagawa. Kaya busy. Pero chat lang kayo. Check ko later. Chat daw kayo kay Gian. Chat lang kayo kay Gian. Okay. Sindi na natin yung ilaw. Oras na para mag-career talks na ulit. Okay. Ting. Okay. Napansin ko kasi kay Maki, siya ang king of cohesiveness. And... bilang isa sa mga nagiging hands-on talaga sa mga creative direction ng Cup of Joe. Sobrang natutuwa ako kasi yung EP niya tsaka yung first full album niya, it's very conceptual. First is yung Tanong EP kung saan lahat ng kanta ay puro tanong. Tapos yung Color Coaster, lahat ng kanta ay nakapangalan sa mga kulay ng bahaghari. Ang galing mo, napakalikot ng utak mo. Thank you. Color Coaster, ang pinakaunang nirelease mo dito ay ang Dilaw. Yes, Dilaw. Dilaw yung nauna. Na masasabi nating isa sa mga nagbago ng buhay mo. Oo, as in drastic talaga. Ay, wait lang. Umattend kasi ako ng listening party niya, tapos sobrang tumatak sa akin yung spills niya about Dilaw. Oo. Ano na nga ulit yun? Tumatak tapos nalimutan mo eh. Hindi. Ito yung yung sinabi mong parang there's this parang song na nagsisignify ng pagbago ng buhay mo. And then, I told them, kasi you already knew all the things about Dilaw eh. Kasi it has been
Almost 2 years. Ay, hindi. Hello po. Ay. Sige, Kuya Jenel, doorbell na lang po kayo kay mama. Opo, salamat po. Sorry kuya, nasa interview ako. Bye-bye. Ang diba? inspiring naman ng Dilaw. Oo. Hindi, kasi mga tumatawag na lang sa akin, mga delivery ko. Yun na lang mga tumatawag Ayun sa talaga akin. yung magpabago ng buhay niya. Ang dami niyang parcel dahil sa Dilaw. Dami niyang pambili. Hindi, kasi ako para sa akin, nung ina-explain ko yung the whole concept and the whole the Dilaw song, sabi ko, if I were to make an album, I would write songs that are as good as Dilaw. Kailangan siya. It's not the same as Dilaw, but I want on my standard, dapat as good as Dilaw siya. Kasi you never know what could change your life. And if it means just one song, bakit mo hayaan na magkaroon ng filler song sa isang album? Correct. 'Di ba? Kasi one song can change your life. Paano pa kung 10? Paano pa kung 6, 'di ba? So, wala, para sa akin siya it was a hard choice to build a conceptual album. Kasi at the same time, pwedeng sabihin ng tao, cliché siya eh. Yeah. Pwedeng sabihin ng tao, concept na naman, color, tas may ganun niya. Pwedeng ganun eh. Oo, pwede. Pero at the same time para sa akin kasi, it is a conceptual album. And it has been so long, di ba? Since before tayo. It has been so long to na makakita tayo or makarinig tayo ng mga conceptual album na ginawa talaga ng artists or parang pinagtuunan talaga nilang pansin and detail. So parang ako para sa akin, I'm just really happy that people appreciate it. And well, some don't. But it's okay. Kasi ako para sa akin, this album was meant for the people who wants to listen to me. And these songs na nilabas ko, ako personally, I don't release songs that I really don't like. So I love these, kumbaga parang babies natin sila na talagang, you're out in the world. Totoo ikaw na yan. bahala, galingan mo, ganyan. So, yeah, I'm just really happy na it started with Dilaw. Yeah. And a lot of Colors of Love naman yung kasunod. Yeah, that's Color Coaster. Ang galing. Pero ako kasi talaga personally, I really love artists who are very intentional with the body of work that they put out. Yeah. And bilang pinalaki ng mga album ng mga sobrang legendary artists ngayon. Sobrang naging healing para sa akin nung process of making the album din. Kasi kumbaga parang siya eh. Pag gumagawa ka ng painting, ganun din yung feeling niya. Na parang sobrang nakaka-powerful siya, guys. Like, sobrang saludo ako sa mga artists na gumagawa ng ganitong klaseng body of work na pinag-iisipan nila, buong concept, lahat ng andito sa album na to. Kasi, ito ulit, isang parallels ulit. Ching! Minake sure namin na yung 10 songs sa Silakbo album, talagang walang filler songs. Oo. So ayun, sa amin naman, Silakbo album is about the 5 stages of grief. Ooh, yeah, I know. Yeah. So yun, that's denial, anger, bargaining, depression, and acceptance. Tapos parang 2 songs each. And one thing about us din kasi parang napuput into our art namin yung pinagdadaanan namin. Yeah. And nasaktuhan din na at the time of the production and writing ng album. It's the time na napagdadaanan namin collectively yung parang adulthood sa industry, kumbaga. Yeah. So, nararanasan namin lahat ng pain, ng anger, ng denial, ganito, ganyan. And what I love about making music is siya yung nakakatulong sa yung mag-heal. Oo. Especially the process, no? Minsan, the process. Hindi nakikita ng tao. Hindi nila na-realize yung process of making these type of songs that really pierce through the heart ng mga tao. First of all, yung vision. The vision always gets crazy sometimes. And sometimes hindi maintindihan ng ibang tao yun. Yeah. Na gusto ko gumawa ng kanta tungkol sa multo.
Ba't multo? Diba? Paano siya? Diba? Ang galing nila. Diba? Tapos parang biglang, diba? Parang magugulat ka na lang. Multo kasi minumulto siya ng mga thoughts na ganito. Minumulto siya ng idea na ganito. Diba? So, it is a good time to express ourselves at the moment through our music as Filipinos. And ako para sa akin, there's no time to lose. Hindi dapat tayo nagiging kampante. And for me, Gian and Cup of Joe, I think that's the thing about us at the moment. We don't really, we're not complacent artists. And I'm just really proud na I get to meet people like you or people like COJ and a lot of artists na friends namin na we are not competing with each other. Rather, we are trying to inspire and pass a torch to one another, kagaya ng mga veterans na nami-meet natin, ganyan. Sa mga concert natin, ini-invite natin sila, ganyan. Yes. So parang, nakaka-happy. It's so, I'm so happy to be alive at the moment ng ganitong oras, ng ganitong era, ng ganitong generation. Kasi we get to celebrate also OPM. Oo. Na magkakasama tayo. Kaya sa mga fans namin dyan, alam nila na talagang grabe yung pag-empower namin sa isa't isa, kami mga OPM artists. Pero sa mga hindi familiar sa scene namin, we just want you to know na ang OPM scene, hindi po siya competition. It's a movement. Yeah. Ganito. Ganun yung movement. Parang gago. Diba, hindi, pero totoo. Ako para sa akin kasi, ngayon na talagang nagtathrive siya. And we're all trying to. Not just our generation, but yung mga generation na nag-inspire din sa atin to get where we are now. Because kung wala naman sa kanila, wala rin naman tayo dito. And ako para sa akin, lumaki rin naman ako na nakikinig ng OPM. So, I think now's the time to really support local artists. And we're all trying our best to market OPM in the world, not just here in the Philippines. And you know what? Yung parang, ang crazy isipin yung yung parang nagkakaroon tayo ng charts sa ibang bansa. Oo. Na, you know what? Filipinos has always been able to do that. And alam natin na kaya naman talaga natin even using our own language. So why not support it? Yeah. 'Di ba? And ito medyo na topic, but it's always a situational thing to fight for something, especially through the power of music. Kasi we influence people. Yes. Mga nakaraang araw, nagkaroon ng parang movement. Yes. Protest. Protest. Yun na yung term. Na there are people who are speaking up social media platforms and also went to Luneta and gano'n. And nung araw na yon, I was so frustrated kasi I can't go. Right. Kasi may gig kami. Oo, nasa CDO din kami. So parang as much as I wanted to go, gusto kong mag-speak up na lang. And you know what? Na-realize ko yun. May mga tao na parang sinasabi dun sa social media na parang, tawag dito? Wait lang. Medyo sensitive. Pero parang, may mga tao na nambabash na parang for clout lang yan. Di naman talaga nila sinasabi yan for ganyan. Para sa akin, people really need to know. And our platforms, ako personally, kahit minsan sinasabihan ako, wag ako maging masyadong politically involved. I just can't. Because yung situation ngayon, it's a time that we need to voice out. Yes. Because OPM industry, not just, hindi lang niya dinedefy yung music scene sa Pilipinas. It also influences. And para sa akin, ganun yung ginagawa natin. We influence people through our platforms and we can't just stay silent. Yes. Especially si Gian.
Yes, the thought pa lang guys na yung mga ginagawa naming kanta, it brings a whole community together. Yeah. It brings people together. That's one of the main reasons kung bakit mas lalong kailangan kami yung unang mag-speak up, kami yung unang dapat mag-step up. Kasi as artists, alam namin yung market namin, alam namin yung influence na nagagawa ng music and artistry namin. Kaya, if nagsispeak up kami, that's because we feel like ito yung kailangan ng mga taong nakikinig at nakatingala sa amin. Yeah, and we live in a third world country. Yeah, we live in a third world country. If hindi ka pa nagagalit sa mga nangyayari ngayon. Exactly. Like, you should bakit? Yeah. And we should not take it against dun sa mga siguro hindi kayang mag-speak up noon na nagsispeak up now. We should not like put them in a box na parang they're Bakit doing it now for clout or dahil uso siya. I think... Well, either way. Yeah. Anong gusto nyo bang mauso? Kurakot o ano? Diba? Kung uso ngayon yung pinaglalaban mo yung bayan mo, bakit ka magagalit? Yes, pero ayun, any small thing na magagawa mo to voice out what you feel as a Filipino sa nangyayari ngayon, it's a very big thing. Kaya, gusto ko lang din i-shout out ang aking main pop girl talaga ever since nung bata ako, si Miss Sarah G. Miss Sarah G, yeah. Nag-perform siya dito nung minsan sa UST. Tapos yun, I saw how she spoke up about the current corruption issue. And that's, sobrang nakakagulat yun kasi sobrang laki ng kanyang sakop dito sa Pilipinas. Oo, hanggang ngayon. Siya talaga ang superstar ng Pilipinas, guys. Like, grabe, hindi natin din maaalis sa kanya. Hi po! Collab naman tayo dyan. Collab. We're so proud of you po. Sana proud din po kayo sa amin. Mga anak nyo, popsters po kami. Mga popsters. Sir, pero pag Vino Morales yung pagkakanta. Anyway, ayun. Kami mga musicians, guys, hindi lang kami nandito para gumawa ng mga kanta na ipe-play nyo pag in love kayo or pag nasasaktan kayo. Nandito kami kasi representation nyo kami. Tama ba? Or basta yun. We mirror each other. Yeah, we mirror each other. And ang main goal lang naman namin is to be very transparent sa mga nararamdaman namin. Yeah. And ano ba nararamdaman natin ngayon? Di yun, di ba? Oh, yun. So, and bakit di mo masagot lahat ng tinatanong? Ayun, tanong namin sa gobyerno yun. Para dyan sa usapang budget. Tayo, Gia. Finger. Gandahan niyo yung memes namin, guys, ha? Maki. Ganon, talikod. Guys. Ayun, actually yun. Hi po, Sarah. Sarah G. Diba? Idol ko si Sarah G. Sarah G lang Sarah tayo. G. Merong ano yun eh. Grabe si Miss Sarah G. Sobrang ganda niya. Tapos, meron siyang kita mo na yung sasakyan niya? Hindi. Ano yun? Napasilip niya sa akin minsan yung sasakyan niya. Talaga? May payong sa loob. Naman. Ay, may payong sa loob. Oo. Ganda nun ha? Ganda. Hindi lahat ng sasakyan may payong sa loob. Hindi talaga. Yung iba, nilulubog ng tubig. Oo. Yung iba parang candy lang yung pagbili ng sasakyan na. Anyway, ayun na nga. Anyway, ayun na nga. Back to Roller Coaster. Roller Coaster tayo. Ayun. Album ko pala to. Back to Roller Coaster. Ano sa tingin mo yung song dyan na pinaka may personal connection ka? Like pag iniisip mo kung paano mo siya sinulat or pag kinakanta mo siya, meron yung ganong moments. Ang dami. Actually, pag tinatanong talaga ako, wala akong sagot eh. Kasi every song from the album is very personal. Right. It's very intentional and para sa akin kasi siya, it speaks in different languages or kumbaga in different feelings ng love. At the moment, I really love Abeliana and tumatawa.
Wala. Indigo With You, yan. Oh. And then, Turning Green. Etong tatlo, very siya. Yun yung laki kong loop ngayon. Mga kulay ng talong. Ano? Mga kulay ng talong. Oo nga, no? Green, pag hilaw pa. Oo nga. Purple, pag hinog na. Ay, indigo. Tapos pag tinorta mo siya, anong nagiging kulay? Tinorta, green. Ano ba? Nagiging brown. Brown. Oo nga, brown. Oo nga, no? O di talong line na lang tawag natin. Talong line. Talong line. Ba't ko yun naisip? Ewan ko ba't ka nag-iisip ng talong? Hindi ko alam. I love talong. Okay. Go. So, yeah, Abeliana kasi yun yung song na parang para sa akin, melody-wise, yung ginawa namin to, lyrically-wise, sobra siyang nakakakilig. And there's nothing like a song na mas nakakakilig. Yung sa mga song na pinag-uusapan, yung tinginan, yung mga onting pakita ng motibo. Yes! Yan. Tapos, yung aminan, di alam kung kailan. Parang updated friends lang kayo. Yan. Parang update lang ng update, pero friends lang kayo. Ganun lang yun. Parang, update ko siya, pero lang, friends lang kami. Walang label, yan. So, siya, feeling ko nararamdaman kasi din yan ng mga tao talaga at the moment, especially people who are in college, kanyan. Mm-hmm. So, parang yun kasi yung yun yung mga audience ko din, mahilig talaga sila sa mga ganyan type of love songs. And personally, when I wrote this, I knew na ito yung magugustuhan nila. And I also really like the song. Yan rin yung naging favorite ko agad, di ba? Abeliana. First listen pa lang. Sa studio pa lang. Oo nga. Kasama ko sila na nagre-record ako noon. Yeah. Pumunta kami sa NDN. Yeah. So, ganun pala yun. May friend ka na in-update mo lagi, pero friends lang kayo. Parang yung kasama nating mag-bowling nung minsan. May ina-update. Hindi niya nakita na nadulas si Gian. Hindi niya nakita na nadulas ako. May ina-update kasi eh. May ina-update kasi. Sino kaya yun? Hindi ko alam. Hindi ko nakita. Mama niya daw. Miss you. Mama mo blue. Tita, sorry, joke lang. Hindi blue si tita. Joke lang. Hello po, Tita Will. Ay Tita Will. Hindi Tita Will. Tita Hello Ashley, hello po. Hello po, Tita Ashley. Ano ba? Hindi. Pero ayun na nga. Ang ganda na nung trio na yon, yung talong line. Actually, di ko in-expect din yung friendship natin. Ang saya. Oo, ang saya actually. Kasi ako para sa akin din, sa mga ganitong sa ganitong industry talaga, we find or actually I look for people who has the same wavelength as me. And sometimes it's really hard. Yeah, mahirap yun. Mahirap siya na mahanap sa industry natin since kagaya nga sabi mo kanina, you really never know the intention of people. Yeah. Same siya sa friendship actually. Yeah. It also applies sa friends. Yeah. And I'm happy nga kasi nga I get to have friends like you guys. Oo nga. Na whenever medyo magulo na yung nangyayari, ganyan sa industry, at least I know that there are people who wants or who will listen to me vice versa, ganun din naman ako sa inyo. So, I know parang di pa naman tayo ganun ka sobrang tagal magkakakilala. Pero for some reason, di ba? Parang ang saya na may friends ka na type na ganito. Extra props kay sa bunso namin si Will. Kasi superstar na yan eh. Mm-hmm. I mean, nagkausap na kami nung hindi pa ganito yung level of niya talaga. Pero mabait kasi talaga siya. Sobrang bait nito. Kahit sobrang busy niya, siya palagi yung unang nagchat-chat sa GC. Nag-aaya siya kahit madaling araw na. Gusto niya lang kami makita. Aww. Shout out. Miss you. Miss you too. Love you too. Love you too. Gagi. Pero ayun. Ay, sa akin naman. Pala. Parallels pala to. Sorry. Ikaw. Sa akin, ayun nga. Pero alam mo, sobrang saludo sa'yo kasi ikaw principal songwriter ng talagang 10 songs. Kasi kami, banda kami, diba? So, yung 10 songs na yun, parang kami 5 lang din naman yung nagsulat nun, plus yung kuya ni Rafa. Pero, ayun, for me naman,
sobrang nag-resonate din ako with all the songs, syempre, kasi napagdaanan ko yung lahat. Pero, pinaka-personal sa akin, feel ko, ngayon ko lang siya mapag-uusapan. Ngayon ko na siya pag-uusapan. It's track number 4, Under the Anger Stage. It's Bubog. Bubog. Yes. Ito kasi, nasulat ko siya when I was at the darkest place in my life. So, I was dealing with a lot of stuff and sobrang down bad ng mental health ko during that time. Yeah, as in halo-halong burnout, halo-halong heartbreak, halo-halong shocks, ang hirap na, pain from broken friendships, from parang misunderstandings with family. Ganyan. So parang sobra akong binubugbog ng mundo nung time na yon. And siya yung naging perfect song Under the Anger Stage kasi once na maisip mo yung concept of anger, maisip mo siya towards someone eh. May favorite ka bang line dun sa Bubog? Yes. Bubog kasi it's about your anger sa sarili mo. Oh. So, ito yung times na nung napapansin ko na parang feeling ko binubugbog ako ng mundo, ganyan. Ang pinaka sinisisi ko sarili ko. So, kaya siya bubog kasi you know that feeling when you look at the mirror and then you see someone na sobrang dinedespise mo. Hindi mo siya gusto? Yeah. So, that someone is yourself. And kahit itry mong i-conceal lahat yon sa pagngiti mo, ganyan, hindi nawawala yung bubog mo eh. Oo. So, it's like a mirror that's broken and full of shards. And ayun, yung favorite line ko doon na tuwing kinakanta ko siya, sobrang naiiyak pa rin ako, is yung last line na naalala ko pa, nasa airplane ako. We're at a flight from a province going back to Manila. And then yun yung times na naka-jacket ako lagi kasi trigger warning, lagi yung trigger warning to. I had wounds sa wrists ko. Sugat ako dito, basta yun. Tapos, umiiyak ako, nasa pinakaunahan pa ako ng eroplano para akong tanga. Tapos, I was trying to finish the song. Tapos, ang last line na sinulat ko doon is yung dahil ayaw kong tumingin, ayaw ko, pagod na kong tumingin, at makita ang hindi ko kayang mahalin. Yung last line niya. So, it's represents my face of like giving up on myself. And okay ka naman na ngayon. I'm in a brighter place right now. Yeah, like to be honest, yung album din na talaga na yun, nakatulong din siya sa akin. Kasi nung natapos ko rin yung kantang yun, I took a step back from everything, from commitments, from relationships. Naalala ko yun yung parang nag-break ka ng 1 month. Iba yan? Hindi. Nag-break ako ng... hindi. Iba pa yun? Iba pa yun. Nung July lang yun eh. Oo. Pero yun, that was bandang end ng 2024. Sobrang baliw ng panahong yun. Pero, ayun, yun nga, tulad nga ng sabi ko kanina, yun yung pinakamahirap akong ibigay as of now. It's self-love. Kasi nga, as much as yourself is your pinakaunang sumbungan or kakampi dapat, yourself is your number one saboteur din. Yeah. Kaya self-sabotage. Yes. And ayun, pero yun lang naman. That's the most personal para sa akin, siya, it's really, you're a really strong person to even write a song about it. Yeah. Kasi, not everyone gets to put it on a paper. And, di ba, yung mental health mo nung time na yun, I don't think
nandun siya sa pinakatamang lugar. Yeah. Pero na-try mo pa rin siyang sulatin. Na-try mo pa rin siyang bigyan ng acknowledgement. And para sa akin, yun ang first step, Gian, naman. Yun naman yun eh. Yung, you already know that there's a problem. Alam mo na may problema. Pero sometimes people don't acknowledge. Yeah. And the first step na alam mo sa sarili mo, na you know, you are trying to love yourself. Kapag ina-acknowledge mo siya. Kapag tinatry mo na alamin. Yeah. Ba't ako nagkaganito? Ba't ako nagkakaganito? Ba't ko nafe-feel to sa sarili ko? Bigay mo yun sa sarili mo na tinatanong mo. Kaya mo tinatanong kasi mahal mo yung sarili mo. Yeah. And yung bubog na song, it only justifies and it only signifies that you, as an artist and as a person, knows how to express yourself. Kasi sa lahat naman ng artist, parang si Gian yung isa talaga pinaka-expressive, pinaka-bubbly na artist, ganito, ganyan. And we don't know this side of you. Actually, ako hindi ko rin naman to alam eh. At ngayon ko lang to narinig. And I'm so happy that you nalagpasan mo siya, or in any way naman yan eh. Mahirap siyang lagpasan pero at least kinakaya mo. And yeah, I think you're a really strong person. You're a really strong person to do that. And thank you. Alam ko may iba ka pang pinagdadaanan na hindi namin na alam. Pero just know na etong lahat ng efforts mo from the beginning of your career, alam mo yun sa sarili mo na in-earn mo to. Pinaghirapan mo makapunta sa lugar na to, sa point ng career mo. It took you all this time to get here. So don't hate yourself that much, because kung hindi din dahil sa kanya, kung hindi din dahil sa'yo, kung hindi din dahil sa kanya, wala ka dito ngayon. Yeah. And pinaghirapan niya din yun. Bigay mo kay Edgar yan. Edgar, kung to the nasan little ka man, Edgar and little Ralph. Diba? Proud kami sa inyo, guys. Kasi you can't always be perfect. Yeah. No, nobody's perfect, actually. Yun yung sinasabi ko lagi pag nagpo-perform ako. Pag may pumipiyok. Favorite ko pala yung piyok mo na, ano? Sara. No. Yung ba yun? Wait. Bathala! Bathala! Favorite ko yun. Pero kasi nakakatuwa dun is, wala tayong masyadong hindi naglilinger yung thought na pwede tayong magkamali. Parang, naglilinger yung thought na pwede tayong magkamali. Yes. Kasi, we're humans, and as much as we want to be perfect, we can't be. Yeah. And yun yung masaya dun whenever people watch us sa isang show. They know that these people are human. And yeah, that what makes you human, Gian. Yeah, mukha lang kaming perfect, guys. Mukha lang kaming AI, pero like, alam ko naman yun. Pero please lang. Wow. Hindi ba seryoso? Please lang, okay? Tao din kami. Magandang type of tao lang, pero hindi perfect. Hindi perfect. Kapal na mukha. Hindi perfect. Hindi perfect. Pero, I'm sorry, I'm not perfect. Sir. Pero ayun, thanks, Maki. Naman? Ano ka ba? Ayun. Speaking of that piyok, ayun nga, it's a reminder sa akin lagi na hindi ako perfect. Kahit inawardan kami ng Vocalist of the Year. Yes. May mga sablay din kami, syempre. Pero, ayun nga, actually to talk about that specific performance, since I consider that during that time na one of the biggest, our only biggest performance, like a one-shot thing, feeling ko yun na yung magka-crush ng pangarap ko. Sa ano pa yun sa Araneta pa yun. Oh my gosh. Not knowing na after 6 years from that moment, magkaka-solo concert ako sa venue na yun. Same place, same stage nung February. And speaking of Araneta, ako din pala. Oo nga pala. Sabi ko, Stardust. Yung Color Coaster album niya ay dadalhin niya po sa Araneta. Sa November 7. Yeah, November 7 yan sa Araneta Coliseum. And lagi natin dream yan, no? Lagi. What's up, Araneta? Yes, like,
parang bata pa lang, Yun na yung sisigaw. o parang pinakilala na sa amin as kids na yun yung biggest stage dito sa Pilipinas na sinisigaw ng mga OPM legends, sila Regine, ganyan. What's up, Araneta? Ganon. Yeah, dun ganyan. O parallels ulit. Pares na kami ulit babalik sa Araneta. Siya naman, for their second na Araneta. Yeah, it's our second concert sa Araneta. Yeah, and then me, my first. Ooh. Yes! Nakaka-proud. Congrats. Saya, diba? Saya. Tapos na ba Stardust pag nirelease to? Ano? Anyway, ayun. Thank you sa mga pumunta. Grabe, sobrang nag-enjoy ako. Grabe, nakita nyo nung umano si Gian. Yeah, grabe, diba? Na-surprise ba kayo nung ano? Grabe, nung day 3, grabe. Grabe yung day 3, no? Sobrang nakakaiyak. Nakita ko si yung special guest, grabe, nagulat ako. Diba? Nagulat ka, no? Ibang level na kasi yun eh. Diba? Olivia Guys, Rodrigo 1 week na yun pa before lumabas yung hindi to totoo. Hindi to totoo. Hindi to totoo. Pero ayun, sana na-enjoy mo yung concert, Max. Oo, na-enjoy ko sobra. Like, sobrang grabe yung preparation namin nung October 10 to 12 na yun. Oo. Like, I'm glad tapos na siya. Pero I wanna do it again. Like, yung feeling ko nga ngayon, parang next week pa siya. Parang pupunta pa lang eh. Parang gagawin mo pa lang. Parang feeling ko mamaya magre-rehearse pa lang ako. Ako din nga eh. May rehearsal pa talaga ako mamaya. Tapos yun. Ay, hindi. Ito na. Tell us about yung mga pwede mong i-spoil about your concert. Tapos ako rin, kasi tapos na. Ano ba tong, kailan tayo? Basta yun, sige. Basta yun. But anyway, yung concert kasi, it's a, sabi ko nga, I've always been, hindi naman in control, but transparent sa akin lahat na nangyayari. And of course, I will also be directing the concert. Woo! So, Direct Maki! Yeah. So parang ako para sa akin kasi being a director is, doesn't have to be, parang iisipin mo kasi pag director, parang, diba? And ako, I've always wanted to be like that eh. Pero para sa akin kasi, ever since without the title of being director, ever since the beginning of my career, para sa akin, ako na yung director na nangyayari. Ever since talaga. So, ngayon na parang binigyan na nila ako ng acknowledgement na, sige Maki, ikaw mag-direct kanya. I was just really, I was taken aback and I was telling myself na, oh my gosh, parang, kasi isa sa pinakamalaki kong dream din, bukod sa pagiging singer and pagiging visual artist, is being a director. And, kumbaga masusunod kung ano yung gusto mong flow, kung ano yung vibe, kung ano yung concept ng concert. So, this concert is actually, kumbaga, ang tagal ko na siyang gino-grow sa garden. Oh. And parang ngayon lang siya makikita ng tao. Yes. Kasi this is, lagi naman sinasabi to, pero this is very, not a usual type of concert, especially here in the Philippines. So, I just really hope that people get to enjoy it as much as they can. No doubt. Kasi, again, visions, minsan yung mga visions, it may seem crazy at first, pero pag nandyan na, makikita man na, oh my gosh, it makes sense. So, yung Bong Color Coaster lore, actually, lang siya, hindi lang siya album eh. It's a story, it's a world. So, lalabas dito sa Araneta yung pinaka-story ng Color Coaster. Actually, Color Coaster relies so much about Philippine folklore. And alam ko yan. Yeah, diba? Yeah, it relies so much about Philippine folklore. And I made sure to do my research na if I were to make a world full of Filipino history or, if I were to make an album din pala and a concert, gusto kong yung pagka-Pilipino ko hindi siya nawawala. Gusto ko yung ma-enhance natin yung larangan ng sining dito sa Pilipinas. Kasi as an artist, yun yung pinaka-advocacy ko eh. Yung larangan ng sining sa Pilipinas, hindi siya masyado nabibigyan ng pansin. Yes. Pero napakalaking yung contribution nito sa ekonomiya natin. Hindi lang siya, it's not just for entertainment purposes or like just for glitz and glamour purposes. For me, ang larangan ng sining isa sa napaka-importanteng bagay sa ekonomiya natin. Hindi lang engineering, science, or law. Diba? We need to respect these people as much as we respect
yung mga taong feeling natin grabe, di ba? And ngayon, di ba, nagkakaroon tayo ng ganong certain respect sa mga OPM singers. Yes. So, para sa akin, yan, as an OPM singer also, yun yung pinaka-core ko siguro. I am for the artists and I will always be like that. Kasi mahilig din talaga ako sa animation, ganyan. Yeah. So, parang dati, I remember looking for a school, art school, sobrang onti ng sumusuporta. And syempre, kailangan din kasi yan ng suporta ng gobyerno. So, Oo nga, actually. I feel like I am, and me and my team are doing something revolutionary. Yes. Kahit for, hindi siya malaking bagay agad. It's a small step, but every step can be a big step someday. Yes. So, yeah, this concert is a very visual, artist-centric, and of course, music. Yes. Yung areglos na ginagawa namin dito, it's much, much crazier than the MakiCon nung sa NFT. And of course, it's a Color Coaster concert. So, lahat ng songs from the Color Coaster ay magkakaroon na din ng live na arrangement. And yeah, I feel like this concert is just, I just want people to realize how much one Filipino or a simple Filipino boy from QC can do. And anyone can do it. Yes, anyone can do it. And para, alam mo yung naisip ko every time pag kumakanta ko sa show, random lang to, yung alam mo yung every time na magpo-perform tayo, never ako naging complacent ni isang beses. Kasi I always remember the first time I watched a festival or I watched a show, and I got really inspired by one artist, ganyan. And then, I was a nobody. I was part of the audience. And wala akong nag-aaral lang ako, yung ginagawa ko. And then for some reason, isa sa mga nag-light ng fire sa akin to be an artist that I am now is because of that person. Who is that? Si Kuya TJ Monterde. Oh my God! Yes, Kuya TJ. Tapos sa'yo si Ate KZ. Yes! Sabi ko sa'yo, anak tayo nili. Oh my God! I was about to say, meron din akong artist na tinuturing ganyan. Yung nag-spark talaga ng passion sa akin nung napanood ko siya sa concert. That's KZ Tandingan. Oh diba? My God! Babies tayo. Parents! Ang galing! Diba? Ang galing. Tapos hindi pa sila mag-asawa nun. So, parang nung time na yun, sabi ko, every time I will sing, every time I will have a concert, I'll always think, baka may next Maki dyan. Yeah. May next Gian Bernardino dyan. May next COJ dyan. Bernardino kasi. Bernardino gusto ko eh. Si Gian Bernardino ba eh? Oo. Parang may next. There's always a next one. Yes, may ganyan talaga and lagi. We're trying to... Ako para sa akin, we're not perfect artists. So we don't really, wala tayong dahilan para explain sarili natin pag nagkakamali tayo. But one thing about us is, I am glad that I get to inspire other people to pursue kung ano yung gusto talaga ng heart nila. And kasi yung pagiging artist natin, it's a 1 in a million chance na makapunta ka dun. Kasi ang hirap dito eh. And, naniyak si Gia. Hindi, joke lang. Naalala siya na po. Hindi ba? 1 in a million chance siya na maka-pierce through ka eh. So, yeah, always and always, I tell myself. So, pag etong concert na to, lumabas siya, just know that I gave my 101%. For sure. Oh my gosh, grabe. Sobrang, pag iniisip ko kasi siya ngayon, parang sobra talaga namin siyang pinaghirapan. Yes. Tapos hindi lang ako kasi mag-isa dito eh. Feeling. Hindi lang ako mag-isa dito eh. Pag naaalala ko every time, may mga away, may mga misunderstanding sa team, may mga moments na you feel na parang, is this going to work? Yeah. Kasi medyo risky. Ganyan. And I remember releasing Color Coaster 12 a.m. naka-live. Bigla ko naramdaman kasi I've always been so confident sa album. Sabi ko, hindi, maganda to. Tapos biglang split second na magto-12 na. Bigla akong oh my gosh, magiging okay ba yung album? Magugustuhan kaya siya ng mga tao?
magigets kaya nila ako? Or, ano ba, naiiyak tuloy ako. Huwag kang maiyak. Ayoko umiyak. Huwag kang umiyak. Iyak din ako. Iyak ako. Kasi, starting from scratch is really hard. Mm-mm. And for someone who grew up na kailangan may pinapatunayan, I just always put this type of pressure sa sarili ko na I need to be excellent sa lahat ng aspeto ng buhay ko. Ever since when I was in high school, nung elementary, nag-join ako ng lahat ng clubs. Kasi I've always been the type of kid na hindi ko alam kung ano yung gusto kong gawin. Kasi yung mga gusto ko, feeling ko weird siya. Yung anime, yan dati, sobrang weird ng anime dati. Yung pag nagdo-drawing ka lang sa school, tapos pag wala ka sa top 10, pag wala ka sa top 20, 8080 ka, wala kang patutungan sa buhay, right. Wala kang medal, wala kang matataas na grade sa quizzes, you will soon realize sa sarili mo na, oh my gosh, am I a good for nothing kid? Paano ko tutulungan pamilya ko? Aww. Tissue naman. It's okay. Yung sinasabi ko parang, thank you po sa tissue ng ano. Yung sabi ko na parang itong mga bagay na to kasi people don't really see it. Kung paano natin pinaghihirapan yung mga bawat song, bawat album, bawat visual. And the people that are looking forward to it, I don't want to disappoint them, even my family, even my friends. And even myself. I have this certain standards sa sarili ko na this needs to be polished. This needs to be good. Lahat maganda to. Dapat magustuhan nila to. Gusto ko to. And yung album na Color Coaster, it really defined me as an artist. Kasi tanong EP was let's face it, na masasakit yung mga kanta, it's easier to listen to. Yeah. Mas madali siyang pakinggan kasi masasakit siya eh. And it was an experimental exploration EP for me na I don't really know kung saan akong direction ng music pupunta. But one thing I know is that I will never stop and I will never give up my dream. So nung magre-release ako ng Dilaw, kasi to be completely honest, HBD and Sikolo didn't get the numbers of saan and bakit and kailan. And I was thinking about Dilaw. Kasi I wrote Dilaw way before yung dalawang song na to. And iniisip ko, baka heartbreak song lang kasi gusto sa akin ng mga tao. Bakit ako magre-release ng kanta na tungkol sa pagmamahal or tungkol sa love, like Yellow Love? Tapos, same day, na-realize ko, ano naman kung gustong-gusto ko naman tong product na to, ng project na to, and I gave my heart to it, bakit hindi ko siya ilalabas? So sabi ko, it's a risky move na ilabas ko yung Dilaw. Tapos yun pala yung nagbago ng buhay ko. Na I never thought something I love and something I really like na magugustuhan din ng ibang tao. Kasi ako yung type na tao na I don't really have permanent friends. Because I don't think they like what I like. So I've been a people pleaser for so long. Naging type akong ganong tao na kailangan kung ano yung sasabihin ko magustuhan nila. Tapos parang I never gave myself a chance to express myself fully na what I like. Yeah. Ito dapat yung makita na parang I'm gonna show you what you need. I'm not gonna give you what you need. I'm gonna show you what you need. That's why I'm always trying to be innovative and in line with my core when it comes to my projects because it really means a lot to me. Yung mga bagay na ginagawa ko, the way I dress up,
na ganito nung naalala ko nung una, yung mga plushie ko na yan, pinapatanggal sa akin yan. Kasi parang medyo weird daw. Na parang okay naman na daw yung outfit ko, ganyan. Tapos may plushie. So parang pinapatanggal yung plushie. Tapos ngayon, everyone's wearing it. And you never know. I'm not saying na ako lang naka-influence nun. Maybe iba din, ganyan. But at least, I had the chance to do it and I did it. To fully express myself as an artist and as Maki. And ikaw din, you have your own way of trying to express yourself ng ganun. So, I'm just really glad na a lot of people now look to me and say na they believe in me. Yes. And it took so much to have this position na I know I'm still not the best in our generation. Wala na akong ano dyan eh. I'm just, para sa akin, I can be the best for myself. Kung ano yung the best para sa sarili ko, yun na yung titignan ko. Nakaka-proud ka. Nasa top ka na ngayon. Ayan nga eh. G on top. Pero, alam nyo guys, hindi, nakaka-proud ka. Sobra. Saludo sa'yo. Thank you. You should understand artists na nagiging ganito ka-emotional lalo kung may upcoming na milestone na ganito. Na, tulad nga ng sabi mo kanina, the journey to the top is very hard. Lalo pag magsa-start ka from scratch. Yeah. And lalong-lalo na if nadagdag pa yung idea na you grew up trying to prove yourself every single day. And sobrang nag-resonate ako sa part na yun kasi it really takes so much courage to be able to express yourself freely, lalo dito sa society na to. Sa industry din. Sa industry natin. Kasi the society and the industry has set some standards or some boxes na kailangan mong ma-fill in. Yeah. And ayun, sobrang grabe yung balls na kailangan mo para ma-define yung lahat. Kailangan yung gut mo. Yeah, and to be able to see yourself break free from those and to succeed despite those, it's a very big thing for us. Kaya nakakaiyak maisip yung ganong aspect. Kaya sobrang thank you for being vulnerable and for being very transparent para sa amin. Ang daming humahanga sa'yo, isa na ako doon. Kaya thank you so much for your art. You inspire me. You inspire me so much. Same. Yeah. Naging emotional yung G on top. Nakakaiyak ka. Tapos biglang parang umano na yung langit. Pero parang mas naiiyak yung RM ko. 2:00 na pala. Wait lang. Oo nga. Wait lang. Hello po ate. Or wait kuya. Lang. I think na pag-usapan na natin lahat. And hinahanap na ako. Yes. Hindi ko na malayan yung oras. Sobrang sarap ng usapan namin. Ngayon lang kasi ako nakapag emotional and mental break. Kasi as in 15 straight days yung rehearsals namin. Oh my gosh. Sobrang complex ng gagawin namin. I mean, sobrang complex ng ginawa namin sa Stardust. Nakita nyo na. Kita nyo naman yung nangyari doon. Diba? Like, nakakagulat, diba? Pero ayun. Andito na tayo sa ating gists with the G. G. Tama ba? G ba to? Ay, hindi pala to. G, E pala to. Paano ba yung G? G? Hindi ba ano? D, A, B, C, F, D, G. E, F, G. H, G. G? Basta yun. G. Anyway, ayun. Dito tayo sa G's. Yeah, dito kami sa gists. Ang pinaka main takeaway ko lang naman dito, dun sa first na pinag-usapan natin, ang pinaka kailangan mong makonquer ay ang self-saboteur mo. Kasi as much as you want to offer all the love that you have to yourself, sarili mo din yung humihila sa'yo pababa. Pero ang maganda din dun, as much as you feel that you can be your worst enemy, you can also be your best friend. Oh, ang ganda nun. Diba? Ito na yung mga quotes. Ito na yung mga quotable quotes. At sa inyo mga nanonood ng mga aspiring artists. Yeah. Wow. Sana maging mukha kami ng mama nyo. Sana maging mukha...
Sana maging mukha kami ng, alam niyo yun, yung self niyo na hindi niyo ma-unleash, yung sarili, yung mga self niyo na takot i-express yung sarili niyo. Yeah, kasi me and Gian are very different people. Yeah, and we're very different like, people. if you imagine na may mga ganitong tao way back, I feel like madja-judge lang tayo paulit-ulit. Yes. Yung parang, bakit on the way kami manamit, yung hair niya, yung ganyan. So yeah, I feel na parang it's a good time to embrace who you really are. Yes. Kung ano mang aspeto ng life mo yung tinatry mo i-pursue, kung ano mang career path yung gusto mong i-take, not just for music, not just for yung artistry namin, ganyan, but also kung ano yung path na gusto mong sundin. Don't be afraid to express who you are. Who you are. Yeah, pero that takes time, ha. Pero the moment that you decide to unleash yourself, magugulat ka na lang na there's a whole community waiting for you. Yeah. Who's willing and who's very enthusiastic to embrace you and to support you sa kahit anong gusto mong gawin at sa mga pangarap mo sa buhay. They're all just waiting for you. Yes. At part kami nun. Yeah. Good ending! Good afternoon. Good afternoon. My name... Ayun. Thank you so much, Maki. Thank you, G. Thank you so much, Ralph William. Thank you, G on top. Kaya, lahat kami excited na sa Color Coaster concert. Thank you. Thank you so much sa pagpunta sa Stardust. Thank you so much sa hindi pagpunta sa Color Coaster. It was such a joy seeing you sa audience nung day 3. Oo naman, tumayo pa ako, di ba? Oo. Tsaka sorry kasi wala ako sa concert mo. Okay lang Nasa yun. US kami. Okay I'll be... Nag-English bigla. No, but I'm gonna make Bawi next time, okay? Can you make Bawi talaga? Kasi parang... Yes, I can do that. But I'll try speaking in Tagalog when that time comes, okay? Kasi I'm gonna be not here, eh. Oh, okay. Yeah, because I still talk to my sister in a British accent. Huwag ka mag-walk out. Mag-outro pa ako. Huwag ka mag-walk out. Para maganda nila yung memes mo. Shut. De, mag-outro na ako. Once again, guys, ang fast-rising global superstar, si Maki. Keep streaming Color Coaster and magkita-kita tayo sa Color Coaster. Okay lang, guys. Yes. At magkita-kita tayo sa next episode ng G on Top where we talk about anything and everything on top of my mind. Once again, this is G on Top! Wow! Yay! Thank you, Ma. Love you, G. Yakin na. Yakin ka.